Magandang umaga, class! Bago ang lahat, maaari ba kayong tumayo at tayo manalangin na pangungunahan ni Kimberly Lulu. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, mga bata. Okay, bago kayo umupo, maaari nyo bang pulutin ang mga kalat na inyong makita sa inyong upuan at pakitago muna ito sa inyong bag. Okay, bago ang lahat, class, sasabihin ko muna sa inyo ang alituntunin natin dito sa ating silid-aralan. So, una, makinig sa akin. So, class, kapag may nagsasalita dito sa harapan o dyan sa katabi ninyo, makinig kayo once na nagsasalita sila. Nang sa ganon, pare-paras tayo makakuha ng information. Naintindihan ba yung class? Okay, very good. Pangalawa naman, class, ay huwag makipag-usap sa inyong katabi. So, class, huwag kayong makikipag-usap sa inyong katabi kapag may nagdi-discuss. Nang sa ganon, hindi nadidistract ang mga nagsasalita. Ayos po ba, class? Okay. Pangatlo naman, class, ay huwag gumamit ng gadgets. So, class, once na nag-discuss na ako dito sa harapan, ayoko na nakakita ako ng isang estudyante na may hawak na gadgets. Kung hindi naman ito kinakailangan. Maaari po ba yun, class? Okay. At ang pang-apat naman, class, ay magtaas lamang ng kamay kung may kasagutan at katanungan. Maaari po ba? Okay, very good. So, ngayon naman, class, sino ang president or sino ang secretary ninyo dito sa silid-aralan ninyo? Okay, Joanne, sino nga ba ang umabsent ngayong araw? Okay, very good. So, class, palakpakan nyo nga ang inyong sarili ng 3 beses. Okay, dahil dyan, bago tayo dumako sa ating bagong aralin class, mayroon muna akong hinandang activity. Ngunit, tatanungin ko muna kung may naintindihan ba kayo sa diniscuss natin kahapon. So, ano nga ba yung diniscuss natin kahapon, class? Natatandaan niyo po ba? Anyone? Okay, Danica, ano nga ba yung pinag-aralan natin kahapon? Okay, patungkol ito sa mga mamayan. Ano pa ba? Class? Yes? Sunshine? Okay, very good. Patungkol ito sa ekonomiya. So, alam ko naman na naiintindihan nyo yung pinag-aralan natin kahapon na may sa buhay nyo ito, class. Naiintindihan po ba? Okay, very good. Ngayon naman, class, dadako naman tayo sa ating activity na kung tawagin ko ay the ball picnic. So, ang larong itong, class, ay kung saan may papakita akong larawan dito sa harapan at sasabihin ninyo kung ano ito. So, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. So, dito sa kanan ang group A at dito naman sa kaliwa ang group B. So, may maliit na bola na ibibigay ko, which is dito muna sa kanan mag-uumpisa. Then, may ipi-play akong kanta. Once na huminto ang kanta at kung sino ang nahintuan ng bola, siya ang sasagot ng katanungan. Naintindihan po ba, class? Naintindihan po ba? Okay, very good. So, mag-umpisa tayo dito sa kanan. Okay, ipi-play ko na, class, ang music. Mag-start tayo. Ngayon. Lahat po ay dapat madaanan ng bola, class, ha? Okay, Giselle. Ikaw ang nahintuan ng bola. So, ito ang katanungan. Ano ang napapansin mo sa larawang ito?
kahit ano lang ang naisip nyo, kung ano ang idea ninyo, kung ano nga ba ang nasa larawan, class. Pinuno. Tama. So, palakpakan naman natin si Giselle. So, dahil dyan, dito sa kanan ay meron silang unang puntos. So, class, itong nasa larawan na ito ay tinatawag na pero o pinuno. So, dumako naman tayo sa pangalawa. Okay, class, wag po tayo mag-aagawan ng bola, class. Dapat lahat, dapat madaanan yan, ha? Okay, ikaw naman, Russell. Sa'yo na tapat ang bola. So, ito naman ang litratong may bibigay ko sa'yo. Sa tingin mo, or anong idea mo patungkol dito sa larawan na ito? Ito ay ang flag ng Egypt. Tama! So, class, itong flag na ito ay para sa mga Egypt. So, palakpakan natin ang Group B. Salamat, Russell. So, mag-umpisa na tayo sa last na katanungan. So, ipi-play ko na itong class. Dapat, paalala ko lang ha, dapat lahat ng estudyante ay madaanan ng bola. Naintindihan po ba? Okay, very good. Okay, class. So, napunta sa Group B ang bola. So, paalala ko lang, class, na may 1 point ang Group B at may 1 point din ang Group A. So, ang bola ay napunta sa Group B. So, J. Hart, sa larawan na ito, ano ang napapansin mo? Or ano ang idea mo? Okay, may nakikita kang perowa sa gitna. So, ano nga ba ang nasa likod nito? Yung malaking triangle. Pyramid, magaling! So, class, itong larawan nito ay patungkol sa, itong pyramid na ito ay Pyramid of Giza. So, palakpakan naman natin ang Group B. Sila ang nanalo at dahil mayroon silang 3 puntos. So, class, dahil base sa ating activity na ginawa, may idea ba kayo? Or meron ba kayong idea patungkol sa bago nating aralin? Anyone, class? Yes. Angelo? Patungkol sa mga Ehipto? Yes. So, ang bago nating tatalakay ngayong araw, class, ay patungkol sa Ehipto, na kung saan mayroon silang iba't ibang dinastiya at panahon. So, bago tayo mag-umpisa sa mga panahon at dinastiya, class, sa mga Ehipto ay meron silang tinatawag na Pharaoh. Nabanggit ko kanina, class, na ang Pharaoh ay ang pinuno ng mga Ehipto. So, class, bakit nga ba nagkakaroon ng Pharaoh or pinuno sa isang Ehipto or sa isang dinastiya? So, class, bakit nga ba nagkakaroon ng Pharaoh or pinuno sa isang Ehipto or sa isang dinastiya? Anyone, class? Yes, Joanne. Yes? Tama. So, class, thank you, Joanne. Class, yung sinabi po ni Joanne ay tama po. So, ang nagkakaroon ng Pharaoh or pinuno ang isang dinastiya or panahon upang magkaroon ng pagkakaisa. Tama po ba, class? Na kapag may pinuno, ay nagkakaisa ang mga mamayan. Halimbawa na lang dito sa classroom yung class. Di ba? Dito sa classroom ninyo, meron kayong
tinatawag na pinuno din dito, which is the president. Yung president nyo ang tinatawag na pinuno na kung saan siya ang nag-lead sa inyo nang sa ganon ay magkaroon ng pagkakaisa dito sa classroom ninyo. Tanong ko lang, class, may pagkakaisa ba kayo? Meron? Okay, meron. Mabuti naman. So, dumako naman tayo sa mga panahon at dinastiya, class. So, sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto nga, class, may mga namumunong hari. So, nagsisimula ang isang dinastiya mula sa pamilya ng isang hari at nagtatapos ito kung wala ng ibang maghari ay maihirang na hari. So, sabi ko nga kanina, class, na ang dinastiya ay pinamumunuan ng isang pinuno or peruwa na kung saan mag-umpisa ito sa pinakamataas na pamilya na kung saan ipapasa-pasa nila itong line nila na kung saan once na wala na silang may tatala na bagong pinuno is doon na magtatapos. Naintindihan po ba, class? Okay, very good. So, dyan sa likod, naantok na ba kayo? Okay, hindi pa. Okay, very good. So, ang kasaysayan ng sinaunang Ehipto, class, ay nahati sa mga sumusunod. Una dyan ay ang panahon ng maagang dinastiya or early dynasty period. So, dito, class, nag-umpisa ang panahon ng maagang dinastiya noong 3150 BCE at nagtapos siya noong 2686 BCE. So, dito, class, sabi ko nga kanina, class, na ang Peruwa ang siyang tatatag ng pagkakaisa ng isang mamayan. So, dito sa panahon ng maagang dinastiya, class, ang namuno dito ay si Menes, na kung saan madami siyang naimbag sa panahon ito. Una dyan ay ang pagkakaisa ng Ehipto. Di ba nga, sabi nyo kanina, class, na kung saan ang Peruwa or ang pinuno ng mga mamamayan ay nagtatatag upang magkaisa ang mga mamayan. So, si Menes, class, is itinatag na din ang pagkakaisa na kung saan ang mga mamamayan ay naging na kung saan ang mga mamamayan ay nagustuhan si Menes dahil yung mamamayan nila or yung panahon na iyon ay ang mga tao ay nagkakaisa. Pangalaw, class, ay pagtatayo ng lungsod na kung saan dito sa panahon na to, class, is nung panahon na to is si Menes din ay nagtatag ng mga lungsod. Una na dyan ang mga pyramid, class. At na kung saan itong mga pyramid na ito ay naging malaking bahagi sa mga tao. Pangalawa naman ay ang paglago ng kalakalan. So, dito sa panahon na ito, class, naglago ang kalakalan ng mga mamayan na kung saan ang mga mamamayan ay yun nga, class, kalakalan nga sila sa ibang tao. So, pangalawang panahon naman, class, ay ang lumang kaharian or Old Kingdom. So, dito naman, class, nag-umpisa siya noong natapos ang lumang kaharian noong 2686 at itong lumang kaharian ay nagtapos noong 2181 BCE. So, dito, class, is di ba sa unang kaharian, class, ay nagpatayo si Menes ng mga pyramid, ng mga lungsod. Dito naman sa lumang kaharian, class, ay umusbong yung Pyramid of Giza. At dito rin umunlad yung ekonomiya ng mga mamayan na kung saan may iba't iba na silang ginagawa or may iba't iba na silang business na ginagawa na hindi na sila pumupunta sa ibang lugar para mamili or makipagkalakalan. Pangatlo naman, class, ay ang unang panahong tagapamagitan.
So, nakakasunod pa po ba, class? Magtaas lamang ng kamay kung may katanungan, ha? Okay, very good. Pangatlo naman, class, ay patungkol sa pagtaas ng pagkakagulo. Kung si Menes, class, ay inulungsad niya ang pagkakaisa ng mga mamayan, class, dito naman sa panahon nito ay nagkakagulo ang mga mamayan na kung saan hindi na sila nagkakaisa sa mga desisyon nila. At pang-apat naman, class, ay ang pag-usbong ng bagong dinastiya. So, dito naman sa nangyari dito, class, is nagkaroon na ng iba't ibang dinastiya or panahon na kung saan nagkaroon na ng iba't ibang namumuno or pero. Kung nagkaroon ng iba't ibang dinastiya at iba't ibang pinuno, of course, class, mahahati ang desisyon ng mga namumuno dito. So, kung madaming namumuno, of course, class, again, mahahati yung desisyon nila na haangkot sa pagkakagulo nila. So, yan lang, class, ang ating talakayan ngayon. So, naintindihan niyo ba, class, ang ating tinalakay ngayon? So, ano nga ba ulit ang mga panahon or dinastiya, class? Una, pangalawa, at ang pangatlo, class? Okay, very good. Mukhang nakinig kayo, class, ah. So, dito naman, class, ating magkakaroon naman tayo ng maikling activity. Dahil, titignan ko kung nakinig pa kayo. So, dito, class, tinatawag ko itong activity na sagutin mo ako. So, sa isang kahon, class, may tatlong papel na naglalaman ng number ng katanungan. Kung ano ang napili ng isang estudyante, yun ang kanyang sasagutin. So, di ba kanina, class, may bola na which is nasa number 1, ay nasa group A. So, yan, class, ay iikot yan. Magbibilang ako ng number na kung saan iikot yung bola na yan, doon din siya ang sasagot at mamimili ng katanungan. Number 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, Monica, dahil ikaw ang dyan huminto ang bola, pwede ka nang bumunot sa kapot. So, ano nga ba ang nabunot mong number, class? Number 1. Okay. Ito ang katanungan mo. Ano ang perowa or pero? Class, quiet. Okay, thank you, Monica. Palakpakan naman natin si Monica. So, yung sinabi po ni Monica, class, na ang perowa ang namumuno sa mga mamayan, ay tama po. So, number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yes, Jimwell, magbunot ka na sa kahon. Anong number yan na? Number 3. Oh, ito ang katanungan mo. Magbigay ng pangyayari sa lumang kaharian or lumang panahon. Yes, na, tumayo ka. Ang pag-usbong ng ekonomiya. Very good. Tama. So, thank you. So, magbibilang ulit ako. And this is the last one. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yes, Jenny. The last number is number 2. So, number 2, bakit mahalaga na magkaroon ng pinuno or perowa sa isang mamayan? Yes? Okay, very good. Palakpakan naman natin si Jenny. Thank you na. So, tama ang sinabi niya na mahalaga na magkaroon ng pinuno or pero sa isang mamayan upang magkaroon ng pagkakaisa. Very good. Talagang nakinig kayo. So, dahil dyan, class, nakinig kayo sa aking tinalakay, magkakaroon naman tayo ng short quiz. So, maaari pang maglabas kayo ng 1/4 class at numberan nyo ito ng 1 to 5. So, handa na po ba, class? Okay. So,
Bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para sagutan ito. So, ibigay lang ang tamang sagot, class. Isulat lang ang tamang sagot. Yes po, hindi nyo na po ikakopy yung tanong. Tapos na po ba dito sa number 1? Okay, number 2. Hands up lang po kapag tapos na. Okay, number 3. And number 4. So, yung number 4 and number 5 class is bonus na lang. Okay? Okay, pwede nyo na ipasa sa harapan yung mga papel ninyo at ibibigay sa president. Nasa ganun ang president ang mabibigay sa akin. Naintindihan po ba, class? Okay. Ngayon naman, class, ay dadako naman tayo sa ating panghuling gagawin na kung saan ito na yung ang sinasabi natin na assignment ninyo, class. So, dalawa lang yung ibibigay kong assignment sa inyo, class, na kung saan, number 1, alamin kung ano ang ibig sabihin ng hieroglyph. Number 2, magbigay ng kahit 2 larawan na makikita sa hieroglyph. Tapos na po ba? Okay, so yan lamang, class. So, I hope na may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. So, goodbye, class. Okay, goodbye.